Hello po. Gandang hapon po. Tayo po nag-uutay-utay maglinis dito. Ang ating baka matatam na natin po ang luwi sa darating na taniman. Ito po yung lupa na bagong bili namin ni Kabiyera. Bininta na po natin nandun. Tapos ito ang ating pinalit. Ito po ay malapit talaga dito sa aming bahay. At along the road po ito. Hindi po katulad ng bininta natin na almost 400 meters bago makarating simula sa kalsada. Ito, kagandahan po nito ay tutok sa kalsada. Bagong biling lupa na tutok sa kalsada. So, ito po nililinis ako gandong. Sa totoo lang po, kanina pa ako naglinis kaninang umaga. Nagpisahan ko po kaninang umaga simula daw kapag ganito. Nilinisin lang po natin ito, i-clearing natin yung mga saging na yan. Yan po hindi magandang pagkasaba niyan. Yan po yung may buto. Tawagan yung Tagalog nung unang panahon. Hello po! Rin. At ito po ulit kami sa aming bagong farm. Ito Mahogany po ay farm. maraming mahogany. Ayan po. Mahogany. Napakadami pong puno. Nasa partak ko yan, ang dami po sa diba? So maaaring bukas po tayo nando sa dating lupa natin. Dahil hinihiling naman po noong nakabili, nalagyan natin ng mga sign or yung amurado. Para nga po madaling makita yung pinakamuhon. Hindi lang po lang natin napuntahan ngayon at ito nga po ang ating inuna. At yun naman po ay hindi pinagmamadali. Tumawag lang po yung may-ari na nakikiusap na sabi sa akin, Kuya Mar, tumawag. Kung pwede, lagyan mo ng sign yung lahat ng muhon. So atin pong gagawa ng paraang malagyan. Balik po tayo. Anong pala papa ang silo? Oo. Papa, pwede din ako maglagay na ano? Ng paren. Nang? Paren dito. Nang? Paren. Papa. Oo, pwede din. Talalay. Ay, Tagalog. Ay, Tagalog. So, sa totoo lang po talaga ako'y nanghihinayang doon sa lupang yun dahil sa dami na po ng ating naitanim, tulad nga po ng mga rambutan at saka po itong lansunis, avocado, ay malaki po ang panghihinayang ko. Kaya lang wala tayong magagawa dahil hinga po nabili na yung, dahil nasa gitna po yun nasa middle yun, ay ngayon nabili yung karatig, wala naman po tayong pambili ng right of way, malaking halaga po. So hindi po kami nagdalawang isip ni Kabiyera na isama na namin doon sa nakabili doon sa Bukana. Kaya sa totoo lang po talagang ako'y nanghihinayang. Ito po ang ating i-develop uli, panibagong pagtatanim, at yun naman po ay mabilis ang panahon. Pagka po nasa magandang lugar yung mga ating mga fruit trees, talaga pong mabilis po lumaki. Katulad nga po niyan yung ito po ay unang tanim po dito. Tingnan niyo po, ito ay halos sa nasa 5 months pala. Ang dami na gatsuloy. Kailangan po talaga dito yung hawang-hawan siya. Kaya katulad po niya. Aalisin naman po natin sa mga saging niya. So panibagong kontrata uli. Talagang ganyan ang buhay. Huwag lang mawawala ng pag-asa, tiyaga-tiyaga. Nagustuhan niyo din po itong lugar na ito kasi po ito ay nasa mismong tabi ng kalsada. Hindi po kami mahihirapan at si Kabiyero na maglabas ng kanyang mga nanim. Kung halimbawa makakapag-ani po kami, malapit lang sa daan. Tabing-tabing daan po. Yun po nagustuhan ko. Kaya yun, lumipat kami. Ang ganda mo na.
Kaibahan lang po dito ng ating nabiling lupang ito ay marami pong mahogany. Sa estimate ko po, may kumulang sa 200 puno. Hindi lang po talagang malalaki pa. Yung iba maliliit, yung namang iba ay pwede nang ipalagari. So yan po, plano ko dito talaga i-clearing ko yan para po mapalitan natin ng mga fruit trees. Sa pagkaka estimate ko po ay mas mabilis pong pakinabangan ng fruit trees dahil hindi kumulang nga po katulad ng rambutan or lansones na lungkong, doko. Yan po ay 7 years, 6 years nag-umpisa ng bumunga. Ito pong mahogany, yan po sabi ng may-ari hindi nasa 10 taon. Mahina ang paglaki, pero kung hindi ka mainit at yun naman pong malapit sa creek, hindi po natin gagalawin yun. Itara po natin. At pagka nga po ang ating mga anak ay nagbahay, may magamit po silang lumber. At hindi ba yung kawayan? Sabi yun? Isa ko niya. Duran! Ang ganda ng dahon! Ang lapad! Paano nga ito? Anyhow. Pambansang Dahon. Anyhow. Pamili na. Dahon mo yan dahon. Anyhow. Manay, yung bahay manay. Kasing higpit ang pangangailangan. Yan, ganda. Excited ako dito. Bukas parang ako taon nila makapag. Merienda muna daw. May dalang merienda si Kapiera. Okay. Muna ka pa na. Ito ay. Ay, maguto ka ng bayawang ko. Wala lang eh. Parang yan, Para mawala ang iyong pagod. wow. Coke, baka naman. Araw-araw na ikikiniinom. Gawa ka ng sandwich. So, Para lalong ganahan sa paglilinis ng bagong halamanan. Egg sandwich. sakit sa dibdib. Salubong. Kain po. Coke na bawal po sa akin. Para sa kanya. Minsan-minsan lang, no? Asarin, oh. Bad mo masabi. Kadulo-dulohan po ito ay creek. Yan, dinidevelop po. Talaga ng kalsada. San Miguel. Miguel. San Miguel Corporation nga pa yan. Saan ang kalsada? Kinalaglagan? Sa baybay dagat, ang alam ko. Ito ay Pero hindi ko sure. Parang, ako lang, dinig-dig ko lang. malapit sa San Miguel. Tentang San Miguel Corporation. Kakarumputan ng highway dyan. Sa Lunas kung tawagin. Pwede ko nila mo. Yun na ako. Dog na may cheese. Sarap ng feeling. Yes. Farmer. Alam mo, nakakapaghatid na ulit ako sa iyo ngayon. Awa ng Diyos. Dati hindi na ko eh. Dati nakahiga lang lagi sa bahay. Sa ibahan na rin, pagbaba mo sa sakyan, ito na. Kumpara doon,
Pero maganda ang lupang, mas maganda ang tayo ng lupa doon, patag. Ito naman, madahilig. Along the road na ma'am. Yun naman, patag. Nasa looban. Yung dampahan dyan natin kakalasing. Inarbot na sa akin ni boss. Okay, dahil pagkasaday pupunta doon. Tapos sila may mahigpuan. Kapagawa din po tayo dito ng kubo. Marami po tayong kawain dyan. Kubo dito, kubo doon, bahay doon. Parang sa palagay ko po ito na talaga ang magiging lupa namin ni Kabihera habang buhay. Dahil kami nga po ay may anak na 3. Ako ay puro babae. Gusto ko po ay pagka sila nagkaasawa at nagbahay ay malapit lang sa akin. Kaya po kami pumili ng lupa kahit medyo matarik na along the road. Para nga po sa mga anak, sa mga susunod na henerasyon, sa mga ina po, apo. Hindi po sa pansarili namin ni Kabihera kaya kami bumili nito. Sa mga susunod na henerasyon. Maraming bahay na papalagay dito. Wala pong imposible kahit matarik basta may pera. Yan po yung tatandaan kung tayo mag-i-invest ng lupa. Basta ang gagawin nyo ng paraan ay tabi ng daan. Kahit matarik, wala naman pong imposible sa mga engineer, sa mga architect. Basta may pera, may budget. Yan po ay magagawa ng bahay kahit matarik. At ang unang-una po, yung may papel, malinis ang papel, may titulo. Yun ang pinakamahalaga. Huwag po tayong bibili ng mga lupa na walang titulo. Mayroon pa kung nangyayari kayo. Mga rights lang, mahirap po yun. Lalo mga klowa. Kasi hindi po natin alam, baka minsan may kakilala ko na nakabili ng lupa. Nabili niya sa parang rights lang, yung pala ay may nagmamay-ari na mayaman, wala siya nagawa. Yung dumating yung mayaman, kinuha sa kanya yung mga tanim, wala nangyari, hindi hinublian. Kaya kawawa. Kaya kung maging mapagmasid, matalino sa pagbili ng lupa, unang-unang titingnan natin ay ang papel, kung titled o rights lang. Mahirap talaga pagka walang papel ang lupa. Mahirap posisyonan. Kailangan ay malinis ang papel. Ito naman po ay matandang titulo pero may papel. Marami lang pong pagdadaanan, mga estate tax na tinatawag dahil ang may-ari po nito ay patay na yung unang titulo. So para may transfer po sa atin, mahaba ang proseso pero maayos naman po. Yan lang po. Maraming salamat. Nilalinda po tayo. Hapon na. Mag-aalas 5 na. Uwi na. Uwi na po at bukas na uli. Ay bukas nga pala tayo doon sa magagay ng amorado sa mga muhon. Hindi, pagka-naalis ng kawayang aray. Yung kawayang yun yung tumba ng Christine. Bagyong Christine. At yan po. Maraming po salamat sa muling pagsama nyo. At sana po ay subaybayan nyo lagi ang mga kaganapan dito sa ating bagong farm. Maraming po salamat. God bless at ingat po tayo lagi. At lagi po nating tatandaan sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay.